po natin yan. Kasi ito po yung nagko-cause na nagiging bansot sila. Yan. Pupunasan lang natin po. Siyempre, hinay-hinayin lang natin kasi kung bibiglain mo yung mga ipot na hihilain mo. Yun. So, good morning guys. Nandito na naman tayo. Medyo natagalan tayo sa pag-vlog, no? Kasi medyo busy tayo. Pero meron akong isi-share sa inyo na isang paraan, no? Para makaiwas sa pagbansot ng mga alaga nating sisiyo, no? So, ito yung mga namumuong mga ipot sa kanilang puwitan, no? So, yun po, magkukos po yun ng pagiging bansot ng ating mga alagang sisiyo, no? So, merong mga alternatibong paraan para maiwasan po natin yun, no? So, ang ating gagamitin lang po ay mainit na tubig, yan po. Mainit na tubig at saka isang cotton, no? Cotton buds. Yan, hindi yan cotton pero cotton lang, di ba? So ito lang po yung paraan, no? Meron din yung iba, yung may gamot, pero sa akin medyo nagtitipid po tayo. Ito po yung ginagawa natin paraan, no? So, napakadali lang po ito. So yan, no? May tubig po yung laman sa loob, yan. Mainit na tubig. Tapos yan, ito po. Yan, isasawsaw nyo lang po. Yan, isasawsaw nyo lang po. Pero yung hindi medyo mainit kasi baka maano po yung ano ng puwitan ng ating sisiyo, no. Yan, yan po. Kikita nyo po yan, yung mga ganyan. Yan, nagkukos po yan ng pagiging bansot nila. So, kailangan nating maagapan kaagad, no. So, ang gagawin po natin, pupunasan lang po natin yan, no. Yan, napaka-basic lang po. Pupunasan lang po natin yan. Kasi ito po yung nagko-cause na nagiging bansot sila. Yan, pupunasan lang natin po. Siyempre, hinay-hinayin lang natin kasi kung bibiglain mo yung mga ipot na hihilain mo kaagad, may posibilidad po na yung panit, yung ano po nila, yung laman, masasama, no, kasama sa balahibo. So kailangan hinay-hinay, ano po muna natin, papalambutin, no, para po maiwasan ang sanhi, no, ng damage sa ating sisiyo. Kailangan hinay-hinay lang, palambutin po natin, no. Yan po yung mga wala pong pambili ng banlip, yung may basta mayroon silang tinatawag na anong unay ng yun, gamot. Ito lang po yung ginagawa. Ito po, subukan na po ito. Marami na po akong inspirasyon dito. Inspiration, no? Experience po, no? Yan. So, ganito lang po. Napakasimple lang. Tapos, kuha na naman kayo ng panibago kasi medyo madumi na yun. Yan ano nga pala, disclaimer lang. Experience ko lang po ito, no. Hindi ko sinasabi na gawin nyo, pero at least meron po kayong idea, no, na sa murang paraan, sa ganitong paraan, pamamaraan, makakasave po kayo at maliligtas nyo po yung inyong alagang sisiyo. Yan po. Yan. Tingnan nyo po, lumalambot na. So, papalambutin nyo lang po. Tapos, mamaya nyo na po dadahan-dahanin na hilain kasi may posibilidad talagang sasama yung laman, no, doon sa kanyang balahibo. Yan. Kasi ito yung ano po, sanhi na yung mga sisiw natin mahina, tapos ano po, wala silang ganang kumain kasi may ganito nga, no, hindi sila nakakadumi ng maayos. So may talagang posibilidad na babansot sila, no. Mapag-iiwanan sila sa kanilang mga kabatch. Yan. So ganito lang po, napakasimple lang. Yan, medyo malambot-lambot na yan. Malinis ang kanyang pitan.
malakas sila kumain pero talagang hindi sila nakakadumi ng maayos. Gawa nga ng ganitong may mga ganitong dumidikit, no? Yan. Yan po, malinis na. Meron lang konting So ganito lang po, no? Ganito lang po yung idea ko at pamamaraan para ma-save natin. Kasi meron ding talagang hindi na maagapan. Naka-try din po ako nung talagang hindi na natin maagapan, nagiging sanhi pa ng pagkamatay, no, ng mga sisiw. So mayroong mga casualty basta hindi talaga pinomonitor yung mga sisiw. Paalala lang po, no, hindi po yung talagang napakainit na ininit tubig yung ilalagay nyo. Tamang-tama lang at maligamgam, no, hindi masyadong mainit kasi baka mapaso yung skin ng ating sisiw yan sa kanyang pitan. Yan, so ganyan lang po, no, sa mga wala pang idea dyan kung paano tanggalin to, or yung mga sisiw nyo, kung nakakaranas po kayo ng ganito, talagang minamano-mano dapat to na linisan, no. Ako hindi naman kasi ako sa mga maarte dyan, good luck sa sisiw nyo, no, kasi sa pagpa-farming po talagang dapat talagang marami kang nalalaman, kahit konting kaalaman lang, at least na na-execute nyo sa inyong backyard, no, backyard natin. Yan lang guys, no, kasi medyo talagang ngayon lang tayo nakapag-vlog, no, kasi medyo busy sa trabaho. Pero hindi naman natin napapabayaan yung ating pagmamanok. Kasi kasama na yun sa ating pang-araw-araw na gawain, no, ang ating pagpapakain ng pagmamanok. So yun, malinis na guys. Talagang komportable na siya nito. Pero mayroong mga portion pa talaga na yan. Marami-rami ito sila guys. Marami-rami ito sila, mga 10 siguro, no. Yan guys. Dapat hinihinay lang guys, no, kasi pag nagkamali po kayo, talagang mayroong posibilidad po na magdudugo yung sapuitan niya. Ito, makakadumi na to siya ng maayos guys. Yan, o. So yun guys, malinis na guys, o. Yan. Malinis na guys, no? Yan, o. Malinis na. So ganun lang, no? Yung mga ipot sa puwet ng mga sisiw nyo, ito lang gagawin nyo. Maligam-gam na tubig, yung katamtaman lang. Tapos isang cotton, no? Yan. Para iwas bansot. So, kuha pa tayo ng isa pa. So yan, kumuha na naman tayo ng isa pa guys. Talagang marami-rami pa sila dito guys, no? Mahigit siguro mga 10 siguro yung may ganitong kaso. Yan, pero okay lang, talagang imamanual natin to sila. Tsatsagain natin, no? Yan, tanggal ka agad, no? Tsatsagain natin kasi para rin sa paglaki nila to guys. Yan. Kasi yung iba pong customer, no, pag bibili ng mga ganito, mga sisiyo, talagang inuuna po nilang tignan yung sapitan, no. Yan po, tips po yan guys, no. Dapat kung bumili kayo ng mga sisiyo, titignan nyo yung sapitan, kung may mga ganitong no, napakahalaga niyan.
Kasi diyan mo makikita kung walang mga ganito na umi-stack yung dumi nila, eh syempre quality yung sisiw at walang dinaramdam na mga sakit-sakit, no? Kasi yung may mga ganito guys, talagang hindi mo maano yung sisiw, hindi mo ma-identify kung siya ay malusog ba, no? Malusog or may dinaramdam. Malalaman mo naman yan guys kung may dinaramdam yung mga sisiw, eh talagang mahina po sila. I-compare mo sa mga sisiw na walang sakit, no? Talagang sisigla at malakas kumain. Kasi ito guys, kaya ko nasabi na talagang babansot yung ano mo nito. Kasi nga, marami na akong beses na may ganito ako. May mga ganitong post, no? Gawa nga ng sa ilahang area, eh talagang nagsasama-sama sila. Tapos, sa init din, no? Sa init ng panahon, kaya nag-ano sila, parang tawag yan, nag-LBM siguro to. Tapos hindi na malinisan yung agay. Sakit. Inuka ako ng ano ko guys, ng manok. Yan. Kailangan talaga hinay-hinay lang at dahan-dahan, no? Tsagain nyo lang po, no? Kung meron kayong mga ganitong kaso, eh, tsagain nyo lang po. Yan. Sa mga walang idea dyan, yan po, ito na po yung idea, no? Alam ko lahat ng mga nag-aalaga ng manok dyan ay nakakaranas talaga ng mga ganito. Pero tiyagain nyo lang po, no? Kasi ito po 100% na talagang epektibo, no? Sa mga may ganitong karamdaman sa mga sisiyo nila. Hindi po ito bihira guys, no? Lagi-lagi po itong nangyayari sa mga sisiyo. Simula sa kanilang paglaki, no? Meron mga nawawala din naman po ito, pero ang pangit lang tignan kapag yung pangbenta nyo, ibibenta nyo po yung sisiyo, tapos may mga ganito, no? Parang mahihiya po kayo sa customer, no, na ibigay kasi may mga ganitong pero ito kung malinisan na ito, eh quality na po ito, no? Talagang pambenta na. Yan. Yan, malinis na. Uy, tumae. Timing guys. Loko tong sisiyo na to guys. Oh, tumae pa, kadiri. Yan, tumae pa siya guys. Talagang sabi niya, malinis na ako. Eh, sampulan nga natin. Di ba? Talagang tumae pa siya guys. Yan. So, malinis na guys, no? Siyempre, kukuha pa tayo ng another example na naman, no? So, yun. Again, sample na naman guys. So, matagal ko na kasing pinaplano talaga na i-manual sila na ganitong pamamaraan guys, no? Hindi ko lang kasi kasi busy. Pero ngayon, Semana Santa, no? Thursday in the morning. Araw ng Huwebes, no? So, sa mga dyan, uuwi ng kanilang bahay, kanilang probinsya, no? Ingat po kayo sa travel. Alam ko naman na maraming uuwi sa kanila, no? Maraming uuwi sa kanilang mga pamilya sa Semana Santa, no? Semana Santa. Ingat po kayo sa travel, especially sa mga natin, masugit na subscribers, no? Na laging nasamad siya. Nasamad ba? Ay, hindi pala. Sa ating video, no? Talagang hinahinayin nyo lang guys, no? Kasi talagang yan, tanggal ka agad, oh. Hinahinayin nyo lang po. Uy, parang mayroong
mayroon na sigurong sisiw sa loob. Meron na naman tayo nag-hatch pala guys, no? Naririnig na ako guys na may naririnig na akong bagong sisiw, bagong pisa na sisiw sa incubator. Ano bang ano ngayon? 28? Siguro meron na. 28 guys. So meron na tayong ano. Sa incubator ko guys, meron pala akong niload na ano dyan, no? Pabo. Sinubukan ko. Kasi last, I think mga 2 buwan yung ano, lumipas, no? Meron akong niload na gansa. Successfully naman sa 5 ba yun? Siguro mga 6 na niload ko. Merong 4 na nag-hatch, no? Kasi yung isa walang similya. Tapos yung walang similya yung isa, tapos yung isa naman kulang sa similya siguro kasi sa itlog, no, pag check ko, pag handling ko, hindi siya nag-develop. So may tendency na kulang yung similya, no, or weak yung similya na binibigay ng mga rooster, yung sa gansa, no, sa lalaking gansa or sa inahin. So meron din yung mga cause niyan kung bakit ganyan, kulang ang similya, either marami yung babae tapos isa lang yung lalaki, ganon, or talagang walang protina, no? Walang protina yung pakain. So may mga ganyang cause po ng pagiging sanhi ng mahinang similya. Malalaman nyo po yan, no, kung pag nag-hatch na yung sisiw or kahit ano, basta bagong pisa, mahihirapan silang ano guys, mahihirapan silang lumabas, no? Kailangan mo pang tulungan. So merong ano yan, talagang merong kaibahan, no, sa yung hinayaan nyo lang mag-hatch, nag-hatch, lumabas talaga sila kaysa yan sa tinulungan nyo. Kasi nakatry na po ako nyan, pagka 1 week namatay yung sisiw. Kasi mahina talaga siya guys. Although kumakain siya ganyan, pero ibang-iba, no? Ibang-iba sa mga hindi mo tinutulungan na lumabas. Yan. Yung iba nga hindi na talaga tinutulungan. Kung lalabas yung sisiw, mas okay lang, pero kung hindi lalabas, kung mamamatay, okay lang din, no? Kasi sila din yung magsasuffer pag dating ng panahon, no? Maano ka na lang, masashock ka na lang kasi kahit okay yung pangangatawan, kumakain naman ng maayos, bigla na lang mamamatay, no? So kailangan, pero kaning mga sisiw na to, napapasalamat din ako, no, na wala naman akong tinulungan dito. Talagang lumabas po sila lahat. Sa niload natin na 45, merong nag-hatch na 40, no? Lumabas. Yung dalawa doon, walang similya. So, penoy siya. Tapos yung 3, hindi nakayanan siguro yung ano sila sa ilang dumi, no? Sa loob ng itlog, nakadumi sila. Yun. Nalason sila. Na-poison sila, no? Sa kanilang sariling dumi. Yan. Yung mga ganyan po talaga na experience. Sa akin guys, ano ko lang to, yung mga experience ko na to, napapanood ko lang po sa YouTube, no? Tapos na-apply ko na lang po. Na-apply ko, talaga nag-experiment po ako kung ano ba talagang resulta, no? Lalong-lalo na yung paggawa ng incubator guys, no? Yun talaga yung critical kasi crucial talaga yun, no? Kailangan mong mag-sample ng mga itlog kung perfect ba yung incubator mo, no? Dati naglulud ako ng 20 lang, iniipon ko yan, no? 20, tapos meron na pipisa lang guys na 5, ganyan. Talagang sayang ng itlog, nang hihinayang ako. Pero ano naman, yung imbis na manghihinayang ka, no, ginagawan mo, yun yung ginagawa mong
motivation na para i-improve mo pa yung ginagawa mo, no? So yun, binago ko yung temperature. Meron ako mga binago kasi sa ganitong temperature maraming tapos nilalagyan ko ng mga ventilation yan. Hanggang sa na-perfect ko siya, guys. Kahit DIY lang, styro, yan. Talagang talagang meron tayong changes, no? So yun, kuha muna ako ng another example na naman. So ito, talagang medyo na to siya. Ayan. Kailangan po talaga, guys, na mawala po ito kasi yung mga manok nyo laging manghihina. Mahina kumain, hindi mo nakakadumi ng maayos kasi gawa nga ng paano idudumi ng maayos, nai-stack yung niya. Nai-stack yung hugaw niya, no? Nai-stack yung ipot niya dito. So kailangan talagang tanggalin, no? Tanggalin po talaga. Hindi ako sanay ng ganito, guys, no? Yung mga ganito, parang didiri ako ganyan. Ngayon kasi iba na ngayon, no? Dapat practical tayo. Kahit maliit lang yung negosyo nyo, guys, basta marangal at kayo, consistent kayo, no? Yan. Ito yung mag-iisip ng earnings kaagad, no? Yung mga balik. Huwag kayo ganun. Hindi dapat sa isang pagbi-business, hindi dapat ganun yung mindset nyo, no? Dapat i-enjoy nyo yung ginagawa nyo. I-enjoy nyo yung ginagawa nyo. Ngayon, napaka-importanting halaga, no? Lalo na kapag nagtatrabaho kayo, tapos yung mindset nyo, lang, 15-30, yung mindset nyo, ganyan. Malabo po yan, guys, no? Dati ganyan yung mindset ko, pero sa tumagal, na-realize ko na dapat talagang nilalab natin yung work natin. Kasi maano mo rin yan, ma-apply mo yan sa future, no? Kapag ikaw na yung nandyan, di ba? So, hindi dapat ganyan. Mindset natin, trabaho lang. Trabaho lang, guys. Yun lang. Tapos, enjoy mo lang yung ginagawa mo. Ito, yung bumili ako na ito, wala lang, parang laro lang. Gusto ko lang magpasisiw, ganyan. Wala akong idea. Tanong ako ng tanong, no? Ano yung mga dapat. Tapos yun, hanggang sa na-apply ko, umpisa ako sa 15 pieces ng mga sisiw. Ayun, malalaki na sila. Tapos yun, binibigyan na nila ako ng ng mga anak nila. Ganyan lang, no? Kahit medyo mahirap ang ating panahon ngayon. At least meron tayong mga pagkukunan ng source of income, no? Pagkukunan ng source of income, hindi lang tayong bumibase dyan sa 15 days na salary natin, no? Kasi kung yan lang yung source of income, guys, tapos may pamilya ka, mahirapan ka. Yan yung totoo, yan yung realidad dito sa Pilipinas, guys. Bakit ko nasabi yan? Nag-ano na, guys, no? Habang naglilinis nag-explain na rin. Bakit ko nasabi yan, guys? Kasi ganito yun, no? Sa 15 days mo na pagtatrabaho, yung 15 days mo na yan, babudgetin mo yan, di ba? So, babudgetin mo yan. O, lalong-lalo na kung meron kang binabayaran, motor or boarding house. Kasi malayo sa pinagtrabaho nyo. So, magbo-boarding house ka, di ba? Yan. Mapupunta lang yan dyan. Tapos, kunyari, yung sweldo mo, 450 or 500 ba? Kung i-compute mo yan, yung nagagasto mo araw-araw, 150. Yan. Tapos, i-times mo yan ng 13 days, ganyan. So, parang mas malaki pa yung gasto mo, no? Lalo na pag meron kang bibilin, di ba? Parang naglalaro ka lang. So, kailangan talagang meron kang source of income
kahit anong income na pwede kang maka-earn. Ako nga, ganito lang ang source of income ko eh. Pero naman, mas demand tong manok guys. Mas demand po ang pagmamanok, no? Kasi meron pong mga umu-order. Mabilis lang po natin ibenta. Lalo ngayon sa social media, no? Sa Facebook. Sumali din ako sa mga group chat ng mga Rhode Island. Mga native, no? Mabilis lang ibenta po. Napakadali lang po ibenta. So yun guys, no? Medyo mataas-taas na tayo. Pabutin siguro natin ng mga 30 minutes guys. Ayan. Papakita ko sa inyo yung parang may napisa ng bago. Kasi meron ng tanawa. Meron ng iiyak-iyak dun. Meron na guys. Tingnan natin. Check natin guys. Dami na natin nililinisan guys. So ito yung last guys, no? Ipapakita ko sa inyo. Last na to. Kasi marami tayong nalilinisan. Ilan na ba yung nalilinisan natin guys? 4 na siguro, no? So ipapakita ko sa inyo guys yung mga napisa nating sisiw. Ayun guys, oh. Meron na doon guys. Alam, maraming guys. Langgam. Ayan na, buksan natin guys. Yan. Ito guys, yung mga pabo natin, no? Yan, mga paaw. Oh, pabo, tama, pabo. Yun, no? May napisa na naman guys. Yan, meron mga crack. Yan. Loko talaga itong mga langgam na to. Mga langgam. Dami niloloko. Ganito talaga bumano. Yan. Ito yung, ayan, oh, pinapatong-patong ko lang guys. Wala namang problema dyan guys. Patong-patong lang natin yan. Yan. Dami nag-crack. Ito guys, hindi sila sabay-sabay, no? Kasi ito, nauna to. Parang may crack na wala pa. Nauna to, itong batch na to. Ito matagal pa to. Merong 25 dyan, tapos meron ding 17 ganyan. Ito paabo, malapit na to. Siguro ngayong katapusan. Yan o. Okay, dyan ka lang muna. Parelax ka muna dyan. Kasi kunin lang kita mamaya. Ito loko itong mga talagang sisyo. Ay mga daming paepal ng mga langgam, no? Dami guys, no? Napakarami guys, pinatong-patong ko lang. Yan. Ito, pinalimliman ko to guys, kaya ganito yung color, no? Pinalimliman ko, tapos hindi naman pala marunong maglimlim. Ito. Yan, hindi naman pala marunong maglimlim.
binasag lang yung mga itlog, no? Kaya inano ko siya. Binasag yung 3 itlog, sayang talaga. Yan. So yun lang guys, no? Sana may natutunan kayo sa video natin, no? About sa mga dumi. Mga dumi. Sinarado ko na. Lang guys, no? Sana may natutunan kayo sa mga ano, sa mga video natin ngayon. Sa mga video, isa lang pala. Yan. So yun lang guys. Maraming salamat guys. Sana nag-enjoy kayo sa video natin. Bye-bye!